guys, ito. So sinabi ko nga sa inyo ha. Ngayong January sinabi ko rin about sa impeachment ni impeachment ni PBBM. Kaya lang uunahin nila na kinakailangan ay matanggal muna si Congressman si House Speaker D. So yan ang una nilang gagawin kasi hindi nila iaakit ang impeachment hangga't kay PBBM hangga't ang speaker ay si Bogie D. Kaya ngayon, one of these days hindi lang natin alam kung kailan ha. Hindi ko alam kung anong definite date pero most likely baka gawin nila ngayong January na magde-declare sila ng bakante ang House Speakership o ang speaker seat bakante para sa ganun ay magkaroon sila ng botohan at syempre alam na natin kung sino ang tatakbo sa kabila. Walang iba kundi si Unanay. Ngayon, ang makakalaban niya ay kapartido niya rin. Sana ang makalaban niya at tumakbo at manominate na itatakbo ay si Congressman Martin Romualdez uli. Bakit ko gusto lang emphasize? Bakit si Congressman Martin? Alam naman natin na wala si Congressman Martin nung siya ang naging House Speaker. Kita nyo naman, ang ganda ng takbo ng Kongreso. Real talk lang tayo ha. Pero hindi ko kinukonsente kung meron talaga siyang mapapatunayang ginawang mali, dapat niyang pagbayaran. Kaya lang sa ngayon, puro chismis pa naman, no? Wala namang ebidensya, puro chismis. Okay, so bakit ko sinasabi na dapat ay maupo ay si Congressman Martin Romualdez? Kasi nga, alalahanin natin si Congressman Martin lang naman ang nag-demote dyan kay Unanay. Di ba majority leader, ginawa niyang minority leader na demote. At the same time, si Congressman Martin, napapag-isa niya yung lahat ng mga nasa Kongreso. Hindi niyo napansin, maganda ang takbo nung siyang House Speaker din at nagkakaisa even ang itong mga Makabayan Black, nakikiisa sila sa Kongreso na dati laging kaaway. Kumbaga nagkaroon ng unity at the same time lumabas ang Quadcom, lumabas yung maraming mga investigative committee, no? At yun nga, kaya nga nabisto natin si Sayad, di ba? Nagkanda buku-bukuhan itong mga confidential funds na yan At ang daming nabuko, pati Pogo, lahatin mo na. Name it at nandun at higit sa lahat, yan ang naging dahilan ng pag-iskerda o pag-iskapo nitong si Binibini Baklang Hari. Quadcom at Tricom, correct. At huwag natin kakalimutan dito natin nakita na napakarami palang mga bright na congressman. Nag-shine. Ngayon dumagdag pa si Ridon. Pero nag-shine talaga yung mga kabataan nating congressman Shoutout sa inyo sa mga congressman namin Talagang nagningning ang mga ito, ang gagaling. Pero of all ang pinaka nagningning walang iba, syempre papalakpakan natin si Congressman Jinky Luistro. Ang galing ni Jinky Luistro, talagang pinaiyak si Sayad. Ang daming umiyak kay Sayad, no? Kay Luistro. At dahil kay Congressman Jinky Luistro, pati si Binibini Baklang Hari, nagkanda alis-alis. Nagkanda takas-takas. Oy, ito, shoutout din kay Congressman. Tama, si Congressman Acop, tsaka itong si Paduano. Si Paduano lang naman ang nagpaiyak kay Rodrigo Duterte. Yung tatlong matanda, si Paduano, si Abante at si Acop. Hindi umubra ang yabang ni Fentaboy. Lalo kay Paduano. Kaya shoutout sa tatlong ito Talagang mabuhay kayo. Hindi namin ang 19th Congress ay hindi natin makakalimutan, guys. History na ito. Ito ang sinasabi ko, isa sa pinakamagandang kahit masabihin mo na meron lang yung sa budget na 2025 pero wala bilib ako sa 19th Congress. Tama, lumabas yung Young Guns. Di ba, nandyan sila. Higit sa lahat, napahiya si Fentaboy. Isipin mo, binuli-buli ang Senado. Pagdating sa Kongreso, napahiya. Hindi kinaya ang Kongreso. Kaya nga si Pulong, ayaw di pupunta ron Di ba? Hindi nila kaya ang Kongreso. Astig ang Kongreso. Kaya dapat lang, nararapat lang na sana mabalik si Martin Romualdez. Kaya tayo po, sa mga ka-BBM ko sa nandirito, huwag tayo mawawalan ng tiwala kay Kong Martin dahil tandaan natin, si Kong Martin ang siyang tumayo talaga sa likod ni PBBM at hindi iniwanan ng ating presidente kahit anong mangyari. Isipin mo, iniwanan na ni nung kapatid niyang may Sayad, yung mangga, yung nabubulok na mangga. Yung may taning ang buhay, di ba? Diba, kung ako mahaba na ang baba, mas mahaba naman yun. Di ba? Pero si Congressman Martin, hindi siya iniwanan. Kaya napakahalaga rin. Kaya lang, siyempre, kung si Congressman Martin Romualdez ay talagang sangkot dito sa mga flood control at may kinalaman, mananawagan tayo, harapin niya yan. Pero in fairness with him, hinarap naman talaga niya, pinatawag siya ng ICI, humarap siya, at hindi siya umalis ng bansa, hindi siya tumakas. Talagang hinaharap niya.
Kaya ano, kaya patuloy nating suportahan, magtiwala lang tayo kasi talagang si Kong Martin hindi iniwan yan si PBBM. Hindi niya iniwan sila Sandro, talagang tumayo sa likuran ni PBBM. At the same time, talagang inimbestigan at sigurado ako magtutuloy-tuloy ang impeachment kung si Kong Martin ang siyang House Speaker. Ano impeachment ni Inday Sayad ang tinutukoy ko. Sigurado yan, kung si Kong Martin ang House Speaker, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy ang impeachment ni Sayad. Walang kaduda-duda yan. May impeach talaga si Sayad. Kaya 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 dapat no makabalik no. Sana. Anyway, sige, ito. Pag-usapan natin, ang sabi ni Rona Villa,